Medyo malakas ang hika ng anak ninyo. Kailangan niya ng regular na maintenance medication para hindi ito lumala. At mahalaga na may sarili kayong nebulizer sa bahay para sa mga emergency. Nakatitig si Ara sa kanyang 5 taong gulang na anak na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Ang maliit na dibdib ni Leo ay marahang tumataas baba, mas kalmado na ngayon matapos ang gamutan. Kaninang madaling araw, ginising siya ng mahinang tunog ng paghinga ng kanyang anak, isang tunog na parang sipol na nagpahiwatig ng panganib. Dinala niya ito agad sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Magkano po lahat, Doc? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa lamig ng aircon kundi dahil sa takot sa isasagot nito. Ibinigay ng doktor ang reseta at isang pirasong papel. Ito ang mga gamot na kailangan niya buwan-buwan. Yung nebulizer may iba't ibang presyo, pero kailangan ninyong makabili sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Ara ang mga numero. Ang presyo ng mga gamot, ang tinatayang halaga ng nebulizer, para sa isang labanderang kumikita lang ng sapat para sa upa at pagkain, ang mga halagang iyon ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag, ang kaunting ipon niya ay halos maubos na sa bayarin sa ospital ngayong araw. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak, bulong niya sa kanyang isipan, isang pangakong paulit-ulit niyang sinasambit. Makalipas ang 2 araw, habang tinutupi niya ang mga bagong labang damit sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Good morning, hinahanap ko po si Ara Santos, tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ako po si Minda, galing sa iyo negatibo isa placement agency. Nag-apply po kayo sa amin dati, tama po ba? Oo po, sagot ni Ara, naaalala ang pag-iwan niya ng resume sa iba't ibang ahensya ilang buwan na ang nakalipas. Mayroon po kaming isang kliyente na nangangailangan ng isang live-in house helper, agad-agad. Malaki po ang sahod, mas mataas sa karaniwan. Sila na rin po ang sasagot sa lahat ng benepisyo. Interesado po ba kayo? Napalunok si Ara. Live-in. Ibig sabihin, iiwan niya si Leo. Ngunit ang salitang malaki ang sahod ay umalingaw sa kanyang tenga. Iyon ang sagot sa kanyang mga dasal. Pambili ng gamot. Pambili ng nebulizer. Isang mas magandang buhay para kay Leo. Sino po ang employer? Nag-aalangan niyang tanong. Pasensya na po, ma'am, confidential. May kasunduan po kami sa kanila na hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan hanggang sa makarating kayo doon. Pero sigurado po ako, maayos sila. Nasa isang exclusive village po sa Alabang ang bahay, paliwanag ng babae. Alabang. Ang lugar ng mayayaman. Ang lugar kung saan siya minsan nanirahan sa isang magandang bahay na puno ng mga pangarap. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod, ngunit iwinaksi niya ito. Impossible. Napakaliit ng mundo kung magkakataon. Sige po, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tinatanggap ko po. Kinabukasan, matapos ang maraming yakap at bilin sa kanyang kapitbahay na si Manang Faye na siyang mag-aalaga muna kay Leo, sumakay si Ara sa isang taxi. Habang tinatahak nila ang daan mula sa siksikan at maingay na Quezon City patungo sa maluluwag at tahimik na kalsada ng Alabang, pakiramdam ni Ara ay bumibiyahe siya pabalik sa nakaraan. Ang bawat malaking bahay na madaanan nila ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na ipinagkait sa kanya. Dito na po tayo, ma'am, sabi ng driver. Bumaba si Ara at napatingala. Sa harap niya ay isang mataas at itim na bakal na gate, pamilyar ang bawat disenyo. Ang mga pader na bato na nakapalibot sa property, ang mga puno ng akasya na nakalinya sa gilid. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Nakatayo siya sa harap ng dating tahanan nila ni Marco. Ang una niyang naisip ay tumakbo. Tumakbo palayo at huwag nang lumingon. Ngunit bigla, nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Leo, ang hirap nitong paghinga, ang mga numerong nakasulat sa reseta ng doktor. Napalunok siya at pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Itinigil niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi na siya ang Ara na mahina 5 taon na ang nakalipas. Isa na siyang ina. At gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Naglakad siya papunta sa gate at pinindot ang intercom. Yes, isang boses mula sa speaker.
Ang boses ng kasambahay. Ako po si Ara Santos. Galing po sa iyo negatibo isa placement agency, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Bumukas ang gate. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa hardin na dati ay puno ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ngayon ay mas formal na ang ayos, maganda ngunit walang buhay. Bumukas ang malaking pinto. Isang mas batang kasambahay ang sumalubong sa kanya at iginya siya papasok. Ang loob ng bahay, ang marmol na sahig, ang matataas na kisami, ang grand piano sa sulok, lahat ay pareho, ngunit ang pakiramdam ay iba. Malamig. Walang kaluluwa. Sandali lang po, tatawagin ko si Sir, sabi ng kasambahay at umakyat sa engranding hagdanan. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng sala, pakiramdam niya ay isa siyang anino, isang multo mula sa nakaraan na nagbabalik sa lugar kung saan siya minsang naging masaya at minsang namatay. Narinig niya ang mga yabag pababa ng hagdan. Inangat niya ang kanyang tingin. At doon, sa gitna ng hagdanan, nakatayo si Marco Montenegro. Mas matipuno, mas seryoso ang mukha, ang kanyang buhok ay may ilang hibla na ng puti sa gilid. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagsamba, kapag tumitingin sa kanya ay ngayon puno ng wala. Isang malamig, blangkong tingin na tumago sa kanya na parang hindi siya kilala. Parang isa lang siyang estranghero. Nagkatitigan sila. Ang segundo ay parang isang oras. Naramdaman ni Ara ang pagwawala ng kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong, ang lahat ng pighati na 5 taon niyang sinubukang ibaon ay biglang sumabog sa loob niya. Napayuko siya, hindi makayanan ang bigat ng tingin nito. Biglang, may isa pang pares ng paa na marahang bumaba sa hagdan. Isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay napakaganda. Lumapit ito at tumayo sa tabi ni Marco, ipinulupot ang braso nito sa braso ng lalaki na parang pag-aari niya ito. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtatasa at bahagyang paghamak. Isang matamis ngunit mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. So, sabi ni Valerie Lim, ang kanyang boses ay makinis ngunit may talim. Ikaw pala ang bago naming katulong. Nakatayo si Marco sa gitna ng hagdanan, ang kamay ni Valerie ay nakakapit sa kanyang braso, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nakatayo sa sala. Ara Santos. Ang pangalan ay parang isang kalawang na punyal na muling itinarak sa kanyang dibdib. 5 taon niyang sinubukang burahin ang babaeng iyan sa kanyang sistema. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, pinalibutan ang sarili ng karangyaan, at tinanggap si Valerie sa kanyang buhay, lahat para lamang takpan ang butas na iniwan ni Ara. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa gitna ng kanyang bahay, hindi bilang ang babaeng minahal niya, kundi bilang isang anino, isang estranghera na nag-a-apply para maging katulong. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at pag-iingat. Ang dating kumpiyansa ay naging isang nakayukong pagpapakumbaba. Ito ang nararapat sa kanya, isang malamig na tinig ang bumulong sa isip ni Marco. Matapos ang ginawa niya, ito ang kinahantungan niya. Pinilit niyang higpitan ang pader ng yelo sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya hahayaan na muling makita nito ang anumang bakas ng kahinaan sa kanya. Bumaba siya ng hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Hindi niya tiningnan si Ara. Sa halip, ang tingin niya ay dumiretso sa mayordomang si Manang LV na nakatayo malapit sa kusina. Manang LV, malamig niyang sabi, siya na ba iyong bago? Ituro mo sa kanya ang mga gagawin niya at ang kwarto niya sa likod. Siguraduhin mong alam niya ang lahat ng patakaran dito sa bahay. Ang pagdidiin sa salitang tilikod ay sinadya, isang paraan upang ilagay si Ara sa tamang lugar, malayo sa kanya, malayo sa sentro ng bahay na dati nitong pag-aari. Narinig niya ang mahinang sagot ni Ara. Opo, sir. Ang boses na iyon, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang isang iritasyon na gusto niyang patigilin. Wait, biglang sabi ni Valerie, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Binitiwan nito ang braso ni Marco at kumuha ng isang baso ng juice sa mesang nasa gilid. Habang naglalakad ito pabalik, aksidente nitong natabig ang baso, at ang matingkad na kulay kahel na likido ay sumaboy sa makintab at puting marmol na sahig. Oh, dear! Ang dulas, sabi ni Valerie, nakatingin kay Ara. Since andyan ka na rin, pakilinis mo na ito. Agad.
Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Marco, hindi para kay Ara, kundi para sa halatang kalupitan ni Valerie. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ito ang kailangan niya, isang paalala kung bakit wala na si Ara sa buhay niya. Dapat itong tratuhin na parang ordinaryong katulong dahil iyon na lang siya. Tumalikod si Marco at walang imik na naglakad patungo sa kanyang home office, ang pinto ay isinara niya ng may kaunting diin. Sa loob ng kanyang opisina, sinubukan niyang magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop, tiningnan ang mga email, sinuri ang mga ulat ng stock market. Ngunit ang mga numero at salita ay lumalangway lang sa kanyang paningin. Ang presensya ni Ara sa labas ng pintong iyon ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong bahay. Paano siya napunta rito? Pagkatapos ng lahat, paano niya nagawang bumalik sa mismong lugar kung saan siya nito sinaktan? Hindi niya mapigilan ang sarili. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintanang salamin na tanaw ang malawak na hardin sa likod bahay. At doon, nakita niya ito. Isang batang lalaki. Nakaupo ito sa damuhan, mag-isang naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Ang bata ay may makapal at itim na buhok, katulad ng sa kanya. Maliit ito, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. 5 taon. Ang numero ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Iyon ang anak ni Ara. Ang bunga ng kanyang kataksilan. Pinanood niya ang bata. Itinutulak nito ang kotse sa damo, gumagawa ng mga tunog ng makina. May isang uri ng kalungkutan sa eksena, isang batang nag-iisa sa isang malawak na hardin. Bigla, habang tumatakbo ito para habulin ang laruan, natapilok ang bata at sumubsob sa damuhan. Bago pa man maproseso ng kanyang isip, naramdaman ni Marco ang kanyang katawan na kumilos. Napatayo siya ng tuwid mula sa kanyang pagkakasandal sa bintana, ang kanyang mga kalamnan ay biglang nanigas. Isang hindi maipaliwanag na pag-aalala ang bumugso sa kanyang dibdib. Isang malakas na pagnanais na tumakbo palabas at tingnan kung ayos lang ang bata. Ano nang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili, puno ng galit. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Anak siya ng ibang lalaki. Wala akong pakialam. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Naglakad siya palabas ng opisina, sinasabi sa sarili na kailangan lang niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas sa hardin. Ang bata ay nakaupo na, kinukuskos ang kanyang gasgas na tuhod. Hindi ito umiiyak. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, tumingala ito. Ang mga mata ng bata. Nahinto si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang mga matang iyon, malaki, madilim at seryoso, ay parang salamin. Parang tinitingnan niya ang isang lumang litrato ng kanyang sarili noong bata pa siya. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanya, isang bagay na hindi niya maintindihan. Hello, sir, magalang na sabi ng bata, ang boses ay maliit at malinaw. Natulala si Marco. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan lang niya ang bata, ang kanyang isip ay nag-umpugang parang mga bato sa galit, pagkalito, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Leo! Halika dito, anak! Ang sigaw ni Ara ay pumunit sa katahimikan. Mabilis siyang lumabas ng bahay, ang mukha ay puno ng takot. Lumapit siya sa bata at hinila ito palayo kay Marco, na parang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. Inilagay niya ang bata sa kanyang likuran, ang sarili niyang katawan ay nagsisilbing panangga. Ang kilos na iyon ay nagpanting sa tenga ni Marco. Ang takot sa mga mata ni Ara, hindi niya ba kayang harapin ang resulta ng kanyang mga kasalanan? Ang pagiging ina nito ay parang isang sampal sa kanyang mukha, isang buhay na patunay ng kataksilang sumira sa kanilang dalawa. Pasensya na po, sir. Hindi na po maulit, sabi ni Ara, nakayuko, hindi makatingin ang diretso sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Pumasok na tayo sa loob, anak. Ngunit bago pa man sila makahakbang, nagsalita si Marco. Sandali. Ang isang salita ay malamig at matigas, sapat na para patigilin si Ara sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa bata, na ngayon ay sumisilip mula sa likod ng mga binti ng ina nito. Tinitigan niya ang hugis ng mukha nito, ang linya ng panga, ang paraan ng pagkurap ng mga mata nito. Isang nakakabaliw na pakiramdam ang lumukob sa kanya, isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na hindi niya kayang ipaliwanag at ayaw niyang tanggapin.
Ang galit niya kay Ara ay dapat sapat na para burahin ang anumang koneksyon, anumang emosyon maliban sa pagkasuklam. Ngunit habang tinititigan niya ang bata, naramdaman niyang gumuho ang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Isang maliit na bitak ang lumitaw, at mula sa bitak na iyon ay sumilip ang isang tanong na matagal na niyang ibinaon. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ni Ara ang sagot, para muling patigasin ang pader, para muling ipaalala sa sarili ang bigat ng kasalanan nito. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa bata, patungo sa babaeng nagluwal dito. Ang kanyang mga mata ay naging singlamig ng yelo, isang tingin na kayang magpamanhid ng kaluluwa. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay hindi pa sigaw, ngunit mas masakit pa kaysa isang sampal. Ito ay mahinahon, kontrolado, at puno ng diin sa bawat salita. Sino ang ama ng bata? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, mabigat at nakakabingi. Nakita ni Marco ang bahagyang pagyanig ng mga balikat ni Ara. Nakita niya kung paano ito napalunok, kung paano nawala ng kulay ang mukha nito. Ang sagot ay hindi dumating. Tanging ang katahimikan ng hardin at ang pagkabog ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig, naghihintay, humuhusga. Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na sampal na hindi mo nakita na darating. Sino ang ama ng bata? Nakatayo si Ara sa damuhan, ang init ng araw ay tila walang epekto sa namumuong lamig sa loob niya. Ang mga salita ay naglalaro sa dulo ng kanyang dila, isang mapait na katotohanan na gustong kumawala, ikaw. Ikaw ang ama, Marco. Ikaw na tumalikod sa amin. Ngunit pinigilan niya ito. Anong silbi kung sasabihin niya ang totoo? Maniniwala ba siya? O iisipin lang nito na isa itong desperadong paraan para makabalik sa buhay niya? Ang tingin sa mga mata ni Marco, isang pinaghalong galit at pagkasuklam, ay sapat ng sagot. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi magdudulot ng pagkakaintindihan, kundi ng mas malaking gulo. Isang gulo na hindi niya kayang ipahamak si Leo. Napalunok siya, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa damo, hindi kayang salubungin ang tingin ng lalaking minsan niyang pinangarap na maging ama ng kanyang anak. Wala na po siya sa buhay namin, sir, mahina niyang sagot, pinipili ang mga salitang ligtas, mga salitang totoo sa isang banda, ngunit nag-iiwan ng puwang para sa maling interpretasyon. Dahil ang Marco na ama ni Leo, ang Marco na mapagmahal at nangangarap, ay matagal nang wala. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagtiim ng panga ni Marco. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Alam ni Ara na ang kanyang sagot ay hindi sapat, na ito'y nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy ng pagdududa nito. Naramdaman niya ang paghatol nito na parang isang pisikal na bigat sa kanyang mga balikat. Anak, pasok na tayo, bulong niya kay Leo, at mabilis na hinila ang kamay ng bata. Naglakad sila palayo, bawat hakbang ay parang tinik, ramdam niya ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanilang likuran, isang tingin na parang nagbabaga. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Si Ara ay kumikilos sa loob ng bahay na parang isang anino, ang kanyang mga galaw ay tahimik at maingat. Ang tanging layunin niya ay gawin ang kanyang trabaho, kumita ng pera para kay Leo, at iwasan si Marco at ang mapanuring tingin ni Valerie hanggat maaari. Ngunit si Valerie ay parang isang agila, laging nagmamasid mula sa itaas, naghihintay ng pagkakataon upang manila. Isang hapon, habang nag-aalis ng alikabok si Ara sa sala, nakita niya si Valerie na hawak-hawak ang isang porselanang florera na may kulay asul na disenyo. Alam ni Ara ang florerang iyon. Iyon ang paborito ng yumaong ina ni Marco. Ara, tawag ni Valerie, ang boses ay matamis na nakakakilabot. Pakikuha mo nga ako ng basang-basahan. May dumi yata dito. Tumango si Ara at naglakad papuntang kusina. Habang siya'y pabalik, nagkasalubong sila sa makitid na espasyo sa pagitan ng sofa at ng mesa. Biglang kinadulas si Valerie. Sa isang iglap, ang florera ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak nito ay umalinggaw sa tahimik na sala. Napasinghap si Ara. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw ni Valerie, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo kay Ara. Hindi ka nag-iingat. Ang clumsy mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan kay Marco? Pero, Ma'am D. Simula ni Ara,
ngunit alam niyang walang saysay ang magpaliwanag. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Marco ay pumuno sa silid, nagmumula sa may pinto ng kanyang opisina. Nakita niya ang basag na plorera sa sahig, ang nanunumbat na si Valerie, at ang namumutlang si Ara. Marco, darling, sabi ni Valerie, ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng hinanakit. Itong bago mong katulong, binangga ako. Nabitiwan ko tuloy ang paboritong vase ni Mommy. Tumingin si Marco sa mga basag na piraso, at isang kislap ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Inaasahan ni Ara ang isang pagsabog ng galit na nakatuon sa kanya. Hinanda niya ang kanyang sarili para dito. Ngunit ang galit ay hindi dumating. Sa halip, bumuntong hininga si Marco, isang tunog ng pagod. Tumingin siya kay Valerie. It's just a thing, Valerie. It's done. Hayaan mo na. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Ara. Linisin mo na lang yan. Walang pagsisisi, walang galit. Isang malamig na utos lang. Ngunit para kay Valerie, ang kakulangan ng galit ni Marco kay Ara ay isang sampal. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Valerie, isang mabilis na pagdaan ng matinding galit bago ito muling napalitan ng isang pekeng ngiti. You're right, darling. Bagay lang naman, sabi ni Valerie, ngunit ang kanyang mga mata, na nakatitig kay Ara habang pinupulot nito ang bawat piraso, ay nangangako ng paghihiganti. Ang paghihiganting iyon ay dumating sa hapagkainan. Gabi na. Si Marco at Valerie ay kumakain ng hapunan. Si Ara ay nasa gilid ng kusina, naghahanda para iuwi si Leo sa kanilang maliit na kwarto sa likod. Si Leo ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na upuan, naghihintay sa kanyang ina. Naghain si Ara ng mainit na sabaw sa harap ni Valerie. Hindi ba masyadong mainit to? Reklamo ni Valerie, kahit hindi pa niya ito tinitikman. Marco, tikman mo nga. Lumapit si Marco para tikman ang sabaw. Sa pagkakataong iyon, habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, gumawa ng isang mabilis at di-aksidenteng kilos si Valerie. Ang kanyang siko ay tumama sa mangkok. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang mainit at kulay kahel na sabaw na tumatapon mula sa mesa, diretso sa direksyon kung saan nakaupo si Leo. Wala nang pag-iisip. Tanging puro instinkto. Leo! Sumigaw si Ara at sa isang mabilis na kilos, tumakbo siya at itinulak ang upuan ni Leo palayo. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga. Ang kumukulong likido ay tumama sa kanyang braso at likod. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang balat, parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumusok. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ang una niyang ginawa ay lumingon kay Leo. Okay ka lang, anak? Okay ka lang ba? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa sakit at takot. Umiiyak si Leo, hindi dahil sa nasaktan ito, kundi dahil sa takot sa sigaw ng kanyang ina. Nang makita ni Ara na ligtas ang kanyang anak, isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya, kahit na ang kanyang braso ay parang nasusunog. Oh my God! Anong nangyari? Sigaw ni Valerie, tumatayo, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat. Nag-angat ng tingin si Ara. Nakatayo si Marco, nakatingin sa eksena, ang umiiyak na bata, ang nagkalat na sabaw sa sahig, at si Ara na namimilipit sa sakit. Nakita ni Ara ang galit sa mukha nito, at sa isang sandali, umasa siya. Umasa siyang nakita nito ang ginawa ni Valerie. Ngunit ang galit sa mga mata ni Marco ay hindi para kay Valerie. Ito ay para sa kanya. Ang lahat ng gulo, ang lahat ng ingay, ang lahat ng kaguluhan sa kanyang maayos na buhay, lahat ay nagsimula nang dumating siya. Sumigaw si Marco, ang kanyang boses ay parang kulog sa loob ng silid, ngunit hindi ito nakatuon sa babaeng nagbuhos ng mainit na sabaw. Ang mga mata niya ay nakapako kay Ara, na hawak-hawak pa rin ang nasusunog na braso habang sinusubukang patahanin ang kanyang umiiyak na anak. Sigaw ni Marco, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa gilid. Gulo! Palagi na lang may gulo simula nang dumating ka. Tumingin siya sa umiiyak na si Leo at pagkatapos ay kay Ara, ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding pagkadismaya. Para sa kanya, ang eksenang ito ay isa na namang patunay. Dinala ni Ara ang kanyang anak, ang bunga ng kanyang kasalanan, sa loob ng pamamahay niya, at kasama nito ay dinala niya ang lahat ng kaguluhan. Bakit mo dinala ang bata dito? Tanong niya, ang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit mas puno ng lason. Para guluhin ang buhay ko?
Para ipamukha sa akin ang ginawa mo araw-araw. Ang bawat salita ay parang isang matulis na bubog na tumusok sa puso ni Ara. Ang pisikal na sakit sa kanyang braso ay biglang nawala ng saysay kumpara sa sakit na dulot ng kanyang mga akusasyon. Tumingala siya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, hindi dahil sa paso, kundi dahil sa matinding kirot ng kanyang mga salita. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang biktima dito, na pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak, ang kanilang anak. Ngunit ang nakita lang niya sa mga mata ni Marco ay isang saradong pinto. Isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Napayuko na lang siya, niyakap ng mahigpit si Leo, at tinanggap ang lahat ng sisi. Sa mundong ito na nilikha ni Marco, siya ang kontrabida. At walang anumang salita o katotohanan ang makapagpapabago noon. Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw sa hapagkainan, matagal matapos makaalis sina Ara at Leo. Iniwan nito ang isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang pag-iyak ni Leo mula sa malayong kwarto sa likod ang bumabasag. Si Valerie ay lumapit sa kanya, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Darling, are you okay? Huwag mo nang masyadong isipin yon. Stress lang yan, malambing nitong sabi. Pero ang isip ni Marco ay malayo na. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang asido na bumabalik sa kanya. Bakit mo dinala ang bata dito? Para guluhin ang buhay ko? Galit siya. Nasasaktan siya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig na nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginawa. Ang itsura sa mukha ni Ara nang tumama ang mainit na sabaw sa braso nito. Ang una nitong reaksyon ay hindi para sa sarili, kundi ang tiyakin na ligtas ang bata. Isang reaksyon ng isang ina. Isang reaksyon na totoo. I'm fine, sabi niya, marahang tinatanggal ang kamay ni Valerie. Pagod lang ako. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang conference call sa kanyang opisina, bumisita ang kanyang kapatid na si Anton. Kuya, bising-bisi ka bati ni Anton, na upo sa silyang nasa harap ng mesa ni Marco na parang pag-aari niya ito. Si Anton, ang kanyang half-brother, ay laging may dalang isang klase ng kaguluhan, ngunit itinatago niya ito sa likod ng isang mapaglarong ngiti at magiliw na kilos. Sumenya si Marco sa telepono, ipinapahiwatig na may kausap siya. Tumango si Anton at matyagang naghintay. Nang ibaba ni Marco ang telepono, agad na nagsalita ang kapatid. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi, sabi ni Anton, ang kanyang tono ay puno ng pakikiramay. Si Valerie ang nagkwento. Grabe naman yang si Ara. Pati ba naman dito sa pamamahay mo, dala pa rin ang drama niya? Kumunot ang noo ni Marco. It was an accident, Anton. Isang aksidente na nagsimula nang bumalik siya, giit ni Anton. Kuya, nag-aalala lang ako sa'yo. 5 taon kang naging tahimik. Ngayon, heto na naman siya. Hindi ka ba nagtataka? Bakit dito pa siya pinadala ng agency? Sa dinami-dami ng bahay sa buong Pilipinas, dito pa sa'yo. Baka naman hindi yan coincidence. Ang mga salita ni Anton ay parang mga buto ng pagdududa na maingat na itinatanim sa isang lupang matagal ng tigang. Hindi ito naisip ni Marco. Ang pagbabalik ni Ara ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit paano kung hindi? Paano kung may plano sa likod nito? Ano nang gusto mong sabihin? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Wala naman, kuya. Sinasabi ko lang, mag-ingat ka, sabi ni Anton, itinaas ang 2 kamay na parang sumusuko. Mahirap na. Baka mamaya, may plano pala siyang iba. Alam mo na, pera. Iyon naman lagi ang habol ng mga tulad niya. Buong araw na bumabagabag kay Marco ang sinabi ni Anton. Pinilit niyang isantabi ito, ngunit parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay. Ilang business partners ni Marco ang dumating para sa isang informal dinner. Si Valerie, sa kanyang papel bilang perpektong hostess, ay naghanda ng iba't ibang pagkain, kasama na ang isang mamahaling strawberry shortcake para sa dessert. Si Ara ay tahimik na nagsisilbi, ang kanyang braso ay may benda. Si Leo naman ay nakaupo sa isang sulok ng kusina, naglalaro. Nang matapos ang hapunan at ilabas na ang dessert, isa sa mga bisita, isang matabang Ginoo na mahilig sa bata, ay lumapit kay Leo. Hello, little boy. Gusto mo ng cake?
alok ng Ginoo, hawak ang isang platito na may malaking hiwa ng strawberry cake. Bago pa man makasagot si Leo, sumigaw si Ara mula sa kabilang dulo ng kusina. Huwag po. Ngunit huli na ang lahat. Ang Ginoo, sa kanyang magandang intensyon, ay naisubo na ang isang maliit na piraso ng cake sa bibig ni Leo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mukha ni Leo ay nagsimulang mamula. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabilis at hirap. Nagsimula siyang umubo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Anak, sigaw ni Ara, tumakbo palapit, ang mukha ay puno ng panik. Ang lahat ay nagkagulo. Si Valerie ay napasigaw. Ang mga bisita ay nataranta. Ngunit si Marco na nakatayo malapit ay hindi nataranta. Nakita niya ang mga sintomas, ang pamumula, ang hirap sa paghinga, ang pamamaga sa paligid ng bibig. Alam na alam niya ang mga senyales na iyon. Ang mga iyon ang eksaktong mga sintomas na nararanasan niya noong bata pa siya kapag nakakakain ng isang bagay. Strawberries. He's having an allergic reaction, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ara, may gamot ba siya? Oo po, sir. Nasa bag ko po, nanginginig na sagot ni Ara, kinakapa ang bag sa sahig. Mabilis na kumilos si Marco. Lumuhod siya sa tabi ni Leo, hinawakan ang bata para iposisyon ito ng maayos. Huminga ka ng dahan-dahan, bata. Just breathe, sabi niya sa isang mahinahon na tono. Ang kanyang mga aksyon ay mabilis at sigurado, isang kaalaman na isinaksak sa kanyang isipan ng sarili niyang ina maraming taon na ang nakalipas. Nang maibigay ni Ara ang gamot, tinulungan niya itong ipainom kay Leo. Unti-unti ang paghinga ng bata ay nagsimulang bumalik sa normal. Ang pamumula ay dahan-dahang nawala. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagod. Nang matiyak niyang ligtas na ang bata, tumayo si Marco. Ang buong silid ay nakatingin sa kanya, ngunit ang isip niya ay nasa isang lugar lang. Diyos ko! Allergy sa strawberries. Katulad ko. Hindi. Hindi maaari. Isang coincidence lang ito. Isang malaking, nakakabaliw na coincidence. Ngunit habang tinitingnan niya si Ara na yakap-yakap ang nahimasmasang si Leo, ang mga salita ni Anton ay bumalik. Baka naman hindi yan coincidence. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng mga duda na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Hating gabi na. Ang mga bisita ay nakaalis na. Ang buong bahay ay tahimik. Dahan-dahang pumasok si Marco sa maliit na kwarto kung saan natutulog sina Ara at Leo. Si Ara ay mahimbing na sa isang manipis na kutson sa sahig. Si Leo ay nasa maliit na kama, ang paghinga ay malalim at payapa na. Lumuhod si Marco sa tabi ng kama ng bata. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha nito. Ang hugis ng ilong. Ang kurba ng mga labi. Lahat ay sumisigaw ng isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Dahan-dahan, sa nanginginig na kamay, maingat niyang hinila ang isang hibla ng buhok mula sa ulo ng bata. Hindi man lang ito gumalaw. Tumayo si Marco at umatras, hawak ang maliit na hibla ng buhok na parang isang mahalagang ebidensya. Lumabas siya ng kwarto, isinara ang pinto ng walang tunog. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina, kinuha ang kanyang cellphone, at nagdaya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello? Ben, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. It's Marco. Gising ka pa ba? May ilang sandaling katahimikan. Kailangan ko ng isang pabor, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Kailangan ko ng isang field test. Agad-agad. At sikreto lang natin to. Ang 3 araw na lumipas matapos ang tawag ni Marco kay Ben ay ang pinakamahabang 3 araw sa kanyang buhay. Ang bawat pagtunog ng kanyang cellphone ay nagpapadala ng isang kuryente sa kanyang sistema. Ang bawat email notification ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, ngunit ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo at ang mga boses sa conference call ay parang hangin lang na dumadaan. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa hardin, sa mga mata ng batang si Leo. At sa nakakabaliw na posibilidad na idinudulot ng isang hibla ng buhok na nakatago ngayon sa isang maliit na plastic bag sa loob ng kanyang drawer. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at nakatitig sa bintana, tumunog ang kanyang personal na cellphone.
Isang text message. Mula kay Ben. Marco, I have the results. They're conclusive. I'll email the official document to you now. Napalunok si Marco. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim, binuksan ang kanyang laptop at nag-refresh ng kanyang inbox. Doon, sa pinakaitaas, ay isang email na may subject na Confidential, Paternity Test Results. Nag-alinlangan siya. Isang bahagi niya ang gustong burahin ang email at magpanggap na hindi ito nangyari. Ngunit isang mas malakas na bahagi, isang bahaging uhaw sa katotohanan, ang nag-udyok sa kanya. Nag-click siya. I-download niya ang kalakip na isisi. Ang dokumento ay mukhang opisyal at malamig. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pinakamahalagang bahagi, nilampasan ang mga technical jargon, hanggang sa makita niya ang huling talata. Probability paternity, 99.9%. Conclusion, Marco Antonio Montenegro Basti's biological father, Tiv Child, D. Santos. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Binitawan niya ang mouse at napasandal siya sa kanyang silya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Anak ko siya. Ang tatlong salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang galit. Ang pagkamuhi. Ang 5 taon ng paniniwala na siya ay niloko at ipinagpalit. Lahat ng iyon ay biglang kinuwestiyon ng isang pirasong papel. Anak ko si Leo. Isang imahe ang sumulpot sa kanyang isip, ang bata na nakangiti sa kanya sa hardin. Ang paraan ng pagtawa nito. Ang allergy nito sa strawberries. Ang mga matang katulad ng sa kanya. Hindi ito kaligayahan ang una niyang naramdaman, kundi isang malalim at nakalilitong gulo. Kung anak niya si Leo, ibig sabihin hindi siya niloko ni Ara. Ngunit paano ang ebidensya? Ang mga litrato. Ang tawag mula sa isang pribadong investigador 5 taon na ang nakalipas na nagkumpirma ng kanyang kataksilan. Habang siya ay nakalubog sa kanyang naguguluhang isipan, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Anton, may dalang isang ngiti. Kuya, mukhang malalim ang iniisip mo bati nito. Ngunit nang makita nito ang itsura sa mukha ni Marco, ang ngiti nito ay napalitan ng ipag-aalala. Okay ka lang kuya. Para kang nakakita ng multo. Hindi makasagot si Marco. Itinuro lang niya ang screen ng laptop. Lumapit si Anton at binasa ang resulta ng test. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Diyos ko! Kuya, sabi ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Anak mo pala ang bata. Hindi ko maintindihan, Anton, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Paano? Paano nangyari to? Ang ebidensya noon. Umupo si Anton sa tapat niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Kuya, sandali. May kinuha itong isang folder mula sa kanyang briefcase na dala. Isang folder na laging nakahanda. May ipapakita ako sa'yo. Nag-aalangan akong ipakita to dahil ayokong saktan ka, pero sa tingin ko, kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Inilapag ni Anton ang folder sa mesa at binuksan ito. Ang laman nito ay mga litrato at mga kopya ng bank statement. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Ara, sa iba't ibang pagkakataon sa loob ng nakaraang 5 taon, na may kasamang isang lalaki. Sa isang litrato, may inaabot itong sobre kay Ara. Sa isa pa, magkasama silang kumakain sa isang simpleng karinderya. Ang mga bank statement, na may pangalan ni Ara Santos, ay nagpapakita ng regular na buwanang deposito mula sa isang hindi kilalang account. Sino to? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malamig. Hindi ko alam, kuya, sagot ni Anton, puno ng pakikiramay ang boses. Ang alam ko lang, pinasundan ko si Ara nitong mga nakaraang linggo. Nag-aalala kasi ako sa motibo niya sa pagpunta dito. At yan ang nalaman ng investigador ko. Regular siyang tumatanggap ng pera mula sa lalaking yan. At tingnan mo ang petsa ng mga deposito, kuya. Nagsimula ito halos 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Marco ang mga petsa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang resulta ng IFE. Tiningnan niya ang mga litrato. At bigla, ang lahat ng naguguluhang piraso ay nabuo sa kanyang isipan, hindi bilang isang larawan ng katotohanan,
kundi bilang isang mas masahol, mas nakakasuklam na kasinungalingan. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang sistema na nagpatigas sa kanyang puso na parang bato. Niloko niya ako. Nakipagkita siya sa ibang lalaki. Ngunit ako ang ama ng bata. Ang ibig sabihin naglihi siya sa anak ko habang kasama niya ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ang sumuporta sa kanya at sa anak ko sa loob ng 5 taon. At ngayong marahil ay iniwan na siya ng lalaking iyon, bumalik siya sa akin. Dinala niya ang anak ko. Ang sarili kong dugo. Para gamitin laban sa akin. Para gamitin bilang pangkikil. Ang sakit ng pagkakanulo 5 taon na ang nakalipas ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang mas malalim, mas kalkulado at mas demonyong uri ng panloloko. Kuya, sabi ni Anton, ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Tumayo si Marco. Kinuha niya ang resulta ng HIV test at ang folder ng mga litrato ni Anton. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakita niya si Ara sa sala, nagpupunas ng isang mesang salamin, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Nilapitan niya ito. Walang sabi-sabi, ibinagsak niya ang 2 set ng dokumento sa mesang pinupunasan nito. Ang puting papel ng ICC test at ang makukulay na litrato ng kataksilan. Napatalon si Ara sa gulat. Tumingin siya sa mga papel at pagkatapos ay kay Marco. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ipaliwanag mo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado nito. Ipaliwanag mo kung paano nangyari na anak ko ang batang iyan, sabi niya, idinuro ang resulta ng ICE, habang tumatanggap ka ng pera mula sa lalaking iyan. Idinuro niya ang mga litrato. Namutla si Ara. Tiningnan niya ang mga litrato, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkalito at takot. Hindi yan totoo. Si Mang Kiko yan, ang may-ari ng apartment. Nagbabayad lang ako ng upa. Huwag mo na akong lokohin, Ara, sigaw ni Marco, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. 5 taon. 5 taon mong itinago sa akin ang anak ko habang pinalalamon mo siya ng pera galing sa ibang lalaki. At ngayon babalik ka dito. Para ano? Para ako naman ang kikilan mo. Ginamit mo ang sarili nating anak. Nanginginig si Ara, ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi. Marco, hindi totoo yan. Pakinggan mo ako, Lee. Ngunit hindi na nakikinig si Marco. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng desperada, nahuli sa kanyang sariling bitag. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at hinarap si Ara na may isang tingin na mas malamig pa sa kamatayan. Isang tingin ng isang taong tapos na sa lahat. Sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng lason, ibinigay niya ang kanyang hatol. Sabihin mo sa akin, magkano, tanong niya, ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Magkano ang kailangan mo para layuan mo na kami ng anak ko? Magkano ang kailangan mo para layuan mo na kami ng anak ko? Ang mga salita ni Marco ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Ara. Ang bawat pantig ay isang insulto. Ang bawat salita ay isang hatol. Nakatayo siya sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga ebidensya ng isang krimen na hindi niya ginawa, hinuhusgahan ng lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Ang mga litrato sa mesa. Siya at si Mang Kiko, ang matandang may-ari ng apartment na tinitirhan niya. Ang mga sobrang inaabot nito ay hindi pera, kundi mga resibo ng bayad sa upa. Ang mga pagkain nila sa karinderya ay nangyayari lang kapag nagkataong nagkasabay sila at nililibre siya ng matanda dahil sa awa. Ang mga bank statement, paano nila nakuha iyon? At ang mga deposito, iyon ay galing sa kanyang mga naipon sa iba't ibang racket para may mailagay sa bangko para sa emergency nilyo. Lahat ng iyon, lahat ng kanyang paghihirap, ay nabigyan ng isang marumi at kasuklam-suklam na kahulugan. Marco, hindi yan totoo, pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, lumalabo ang kanyang paningin. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala akong ibang lalaki. Kailanman, wala. Ngunit ang mukha ni Marco ay parang isang pader na bato. Walang awa. Walang pagdududa.
Tanging ang malamig at matigas na paniniwala sa kasalanang ipinapataw niya kay Ara. Tumigil ka na, Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng pagod at pagkasuya. Huli ka na. Wala nang saysay ang anumang sasabihin mo. Tumalikod ito at naglakad paalis, iniwan siyang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakalat sa mga papel na sumira sa kanya. Ang pag-asa na minsan niyang naramdaman nang malaman niyang anak nila si Leo ay tuluyan ng namatay. Pinalitan ito ng isang malamig at madilim na kawalan ng pag-asa. Mas masahol pa pala ang katotohanan. Dahil ngayon, alam na ni Marco na anak niya si Leo, ngunit ang pag-ibig na dapat sanang mabuo ay napalitan ng mas matinding pagkamuhi. Ang mga sumunod na araw ay isang buhay na impyerno. Si Marco ay halos hindi na umuuwi. At kapag nasa bahay ito, hindi siya nito tinitingnan o kinakausap. Tanging ang mga utos nito ay ipinapadaan sa ibang kasambahay. Si Ara ay parang isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng bahay, hindi nakikita, hindi naririnig. Ngunit ang pinakamasakit ay ang paraan ng pakikitungo ni Marco kay Leo. Hindi na ito galit. Mas masahol pa. Naging malamig ito. Kapag lumalapit si Leo, umiiwas si Marco. Kapag kinakausap siya ng bata, ang mga sagot niya ay maikli at walang buhay. Para kay Ara, ang panonood sa unti-unting pagkawala ng kislap sa mga mata ng kanyang anak sa tuwing tinatanggihan ito ng sarili nitong ama ay isang parusang mas mabigat pa kaysa kamatayan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Leo sa kanilang maliit na kwarto, niyakap ni Ara ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito, ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak sa unan. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya sa natutulog na bata. Patawarin mo ako kung dinala kita sa lugar na ito. Akala ko, ito na ang simula ng isang buong pamilya para sa iyo. Hindi ko alam na ito pala ang wawasak sa atin. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ng anak at umiyak ng walang tunog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pighati. Sa kabilang dako ng bahay, sa marangyang sala, nagbubuhos ng alak si Valerie sa 2 baso. Nakangiti siya habang inaabot ang isang baso kay Anton na nakaupo sa tapat niya. Tuos, sabi ni Valerie, itinaas ang kanyang baso. To our success. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Anton, umiinom mula sa kanyang baso. Alam ni Marco na anak niya ang bata. Delikado pa rin yan. Isang maling galaw lang, isang sandali ng kahinaan, at baka pakinggan niya si Ara. Kaya nga kailangan na nating tapusin ang laro, sabi ni Valerie, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kailangan nating alisin si Ara sa bahay na to. For good. At kailangan nating siguraduhin na sa pag-alis niya, ang tingin sa kanya ni Marco ay hindi lang isang manloloko, kundi isang magnanakaw. Ngumiti si Anton. Ano ng plano mo? Ikinuwento ni Valerie ang kanyang plano, ang bawat detalye ay kalkulado. Gagamitin niya ang isang bagay na napakahalaga kay Marco, isang bagay na konektado sa alaala ng ina nito. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga damit si Ara sa master's bedroom, sinabihan siya ni Valerie na linisin ang kanyang vanity table. Masyadong maalikabok. Siguraduhin mong malinis, ha, utos nito bago umalis ng kwarto. Habang nagpupuna si Ara, napansin niya ang isang kumikinang na bagay sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga bote ng pabango. Isang pamilyar na kwintas na may diamante. Ito ang kwintas na ibinigay ni Marco sa kanya noong ikakasal na sana sila, ang kwintas na ipinasauli sa kanya, kasama ng annulment papers. Ngayon, suot na ito ni Valerie. Isang matinding kirot ang dumaan sa puso ni Ara. Pinilit niyang huwag itong pansinin at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit habang nagpupunas, hindi niya sinasadyang masagi ang dulo ng kwintas. Aray, mahina niyang sabi. Ang clasp ng kwintas ay medyo matalas at gumuhit ng maliit na gasgas sa kanyang daliri. Mabilis niyang tinapos ang paglilinis at umalis ng kwarto, hindi na muling tiningnan ang alahas na nagdulot sa kanya ng sakit, sa pisikal at emosyonal na paraan. Hindi niya alam na mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng banyo, ay may isang pares ng matang nagmamasid, si Valerie, na may isang mapanagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, matapos maihatid ni Ara si Leo sa kanilang kwarto, bumalik siya sa kusina para tapusin ang mga hugasin. Bigla, isang malakas at matinis na sigaw ang umalingaw mula sa itaas. Marco! Marco, tulong! Iyon ang boses ni Valerie, puno ng panik. Nagkatinginan ang mga kasambahay.
Maya-maya pa, narinig nila ang mabilis na mga yabag ni Marco pababa ng hagdan. Sumunod si Ara, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Nakita nila si Valerie sa paanan ng hagdan, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Nawawala, sigaw niya, nanginginig. Ang diamond necklace ko. Yung bigay mo. Wala sa vanity table ko. Tumingin si Marco sa paligid, ang kanyang mukha ay nagdidilim. Sino ang huling pumasok sa kwarto natin? Si Ara, sagot ni Valerie, itinuro si Ara. Siya ang pinaglinis ko ng kwarto kaninang hapon. Siya lang ang pumasok doon. Lahat ng mga mata ay napunta kay Ara. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo sa kanyang mukha. Hindi po ako, mabilis niyang tanggi. Naglinis lang po ako. Hindi ko po kinuha. Kung ganoon, nasaan na, sigaw ni Valerie, umiiyak. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng kirealisasyon. Oh my God, Marco. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi lang pala pera ang habol niya. Naghihiganti siya. Kinukuha niya pabalik ang mga bagay na sa tingin niya ay dapat sa kanya. Bago pa man makasagot si Ara, nagpatuloy si Valerie, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hanapin ninyo sa gamit niya. Halughugin ninyo ang kwarto niya. Sigurado akong nandoon lang yon. Ang mga salita ni Valerie ay parang isang hatol na binitiwan sa isang korte, isang hudyat na nagpatigil sa lahat. Halughugin ninyo ang kwarto niya. Para kay Marco, ang mga sumunod na sandali ay tila bumagal. Ang humahagulgol na si Valerie, na ngayon ay umaarte bilang biktima. Ang mga nagbubulungang kasambahay, na ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Valerie, patungo kay Ara. At si Ara, nakatayo sa gitna ng lahat, ang mukha ay isang perpektong larawan ng hindi makapaniwalang takot, na para bang ang buong mundo ay biglang naging isang masamang panaginip. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko ginawa yan. Ngunit para kay Marco, ang mga salita niya ay isa na lamang ingay. Ang mga ito ay walang bigat, walang saysay.